pag lumabas itong mga ebidensya na ito, you're confident na babagsak yung mga numero nitong si Sara Duterte. Kumusta naman yung paghahanap ng tunay na oposisyon doon sa talagang ipantatapat dito kay Sara Duterte sa 2028? Because whether we like it or not, as we speak, siya pa rin yung nakikita bilang pinakamalakas na kandidato sa pagkapangulo sa 2028. You're talking about Yung 'di ba naghahanap kayo yung kayo 'di ba yung you're trying to may consolidate selection forces process. looking for a candidate against Sara Duterte. Sino ba yung napipisil So, niyo na? okay, ito 'yon. Merong selection process yung middle forces. It's between Senator Risa Ontiveros and Senator Bam Aquino. Sila yung nag-open dun sa proseso. Si Mayor Lenny nag-decline na. Nag-decline na siya. Okay. Yan yung setup. At the end, before the year ends, may mapipili kung sino yung sa kanilang dalawa. Tapos, yun na ngayon ang itutulak ng middle forces para panlaban. Ngayon, dalawa magiging senaryo. Is either magiging three-way race ito, meaning the admin will field the candidate, the Dutertes will field the candidate, and the middle forces. So three-way. Or kung magsasanib puwersa yung admin tsaka yung middle forces, magiging head-to-head laban. Ako, yan yung aking tinutulak for the good of the country, for our national interest and our democracy. Ito ang surefire way to defeat the Dutertes para hindi na tayo mamiligro ang ating bayan at magiba pa muli ng mga Duterte. So yan yung tinutulak ko. So there are two scenarios. Doon kasi sa three-way race, kung by some miracle, magkaroon tayo ng parang Noynoy Aquino type na talagang sumirit pataas na hindi mo na kailangan mag-coalition, that's fine. You can do this on your own. Parang ang mangyari nito, yung you'd have a weak admin candidate, parang si Gibo nung kay GMA. So ganun ang mangyari. Pero kung wala nun, by early next year, siguro mga second quarter next year, pag nakita natin na hindi kaya nung either of the admin candidate or the candidate ng middle forces, kailangan magsanib pwersa. Pag nagsanib pwersa na yon, I assure you, walang kapanapanalo yung Duterte candidate dyan. Okay. So nakikita yung surefire way to defeat Sara Duterte kung magsanib puwersa yung administrasyon at yung middle forces. Tama po? Yes. So Okay. yun. Pero kailangan pa rin ng malakas na kandidato. Yeah. Kailangan yon. And ito, believe me, meron kaming ginagawang tracking na ngayon. Nagsasurvey kami. At, well, off camera, sabihin ko sa iyo yung mga findings ito. Talagang hindi to imposible. With more than 2 years to go, malaki ang tsansa ng kandidatong i-field sa isang head-to-head fight. Okay. Kasi ang nadidinig ko, meron pa ring marami sa middle forces talagang umaasa pa rin na sana si Leni Robredo yung lumaban. At based sa numbers, siya may pinakamalaking tsansa against Sara Duterte in a head-to-head match. Pero sabi nyo nga, nag-beg off na. Pero meron pa rin hindi naniniwala . Marami pa rin makukulit. Okay, ganito kasi ang Christian. Kung talagang gusto ni Mayor Lenny na magsilbi as president sa 2028, kahit hindi siya mag-declare, pero sabihin niya, sige, tatakbo ko quietly takbo ko, ikot-ikot na siya, ganon. Mananalo talaga siya hands down. Kahit siya lang mag-isa, kahit hindi three-way. Pero may chance yon. It's going to be close, di ba? Pero kung i-delay niya to next year, ma-overtaken by events tayo, it's too risky. Ako kasi ang pinaka ko dito, teka muna, anong gagawin natin in the meantime? Pauunahin natin yung kalaban, parang partida. Sige, mauna ka nang tumakbo, habulin kita.
parang napaka-kumpiyansa naman natin noon. Buti sana kung wala tayong track record. Ganun yung ginawa natin noong 2022. Natalo tayo sa ganung taktika. Bakit natin uulitin and expect na mananalo tayo this time? 'Di ba? Hindi ba parang sinusugal naman natin yung buhay ng ating demokrasya at ating bansa dun sa ganung taktika? Yun naman yung punto ko ron. Mm. I believe pag kita mo yung mga numero, either Senator Risa or Senator Bam in a head-to-head, kakayanin, matatalo tatalunin Talaga? for sure si Talaga? Sara. Sa numero ninyo? Yes. Sa pag-aaral ninyo? Head to head, Bam or Sa Risa? head-to-head. Oo. Kayang Oo. talunin. Kayang Ano yan? talunin. Ano yan? With the support of the administration or not? Hindi. Pag head-to-head kasi di ba coalition yun? Oo. Pagka hindi kasi, pag three-way kasi, ibig sabihin nun, nag-field yung administration ng candidate nila. Okay. So, gagamitin yung Pagka makinarya kasi ng nag-field yung administration. admin ng yung makinarya, kanila, yung mga lokal, wala na. Tapos yung Solid North, sa kanila na yon. Kasi yun yung endorse ni President Marcos. Pero kung two-way, meaning may coalition, kakayanin. Plus, may impeachment pa. So, basically, that's a pull down. So, yun yung At ito, kunyari, hindi tatakbo si VP Lenny, we can expect her to campaign for either Risa or Bam. Transferable yun. Oo. It will, almost 100% or probably 100%. Tapos, ngayon, nakikita namin, meron ng mga baluarte, may mga botante na, may mga base na, both si Sen Risa and Bam, outside dun sa base ni Mayor Lenny. So hindi na to parang dito na lang, siya na lang ang pag-asa. Again, to clarify bago magalit yung mga Lenny supporters, hindi po sinasabi, we still maintain kung magde-decide siya ngayon, quietly, trabahuin niya to, mananalo siya. Pero kung next year pa siya magde-decide, masyadong nilalagay natin sa peligro yung bansa natin. Tanong ko lang, if Lenny decides to run now, quietly, prepares for it, you will support her? Definitely. Kasi kung head-to-head, Sara and Lenny, saan pa tayo pupunta? Di ba? Yun. Sabi ko nga, meron kami mga policy differences ni Senator Bam, ni Mayor Lenny. Policy differences yun. Pero pagka ito na, kagaya noong 2022, marami kaming disagreements. Pero nung kampanya na talagang kayod, I didn't even campaign for myself. At some point, talagang siya na lang importante. Di ba? That's who we are. Pero hindi kasi pwedeng tumambay lang tayo, papito-pito tayo habang nag-aantay ng desisyon niya. Di ba? Mahirap naman yun. Huwag naman ganon. Kasi remember nung time na yun, parang sabi nyo, focus on the mission. Yeah. Yun ang mission. So, okay. Ito last, yung coalition between the administration and the candidate of the middle forces, kunwari, either Bam or Risa, how would you sell that to the public? Aquino being supported by a Marcos or Risa being supported by a Marcos? At some point, ang makikita kasi ng tao is yung may iwan na tatakbo, Sara o Risa. Kung ano man yung sama ng loob mo dun sa setup na yan, pero yan ang choices na binibigay sa'yo. Saan ka pupunta? Diba? Kay Sara o kay Risa. Pag hindi ka kasi boboto dyan, you lose out. Winave mo na yung Hindi ka na magreklamo kung anong kalabasan niya. Pag ginigiba ni Sara yung Pilipinas by then, nagkalat yung patayan, bumalik yung Pogo, yung West Philippine Sea, sinurrender ulit ng mga Duterte sa China, grabing corruption, lahat-lahat na, drugs. Pag nagbalikan lahat yan, si Michael Yang, for sure, mamamayagpag ulit ng ilang toneladang droga papasok niyan. Pagka ganon, tapos isang boto lang yung tinalo ni Risa, siguro kakamot-kamot ka sa ulo. Sana pala bumoto ako. Diba? At the end of the day, these candidates will not be perfect. Meron tayong mga policy disagreements with them, pero sino pa rin pipiliin mo sa kanila? Yun yung choice.